Please allow me now to introduce our next resource speakers. To help enlighten us and ground our discussion in the realities on the ground, particularly the battles of the grassroots communities and the people's barricades set up in defense against mining operations. We have invited speakers from two of these communities. First, we have the coordinator of Sibuyanons Against Mining, or SAM, Miss Elizabeth Ibanez, joined by the auditor of the Protect Manicani Island Society Incorporated, or PROMISI, Miss Elizabeth Cabal. Wow, we're graced by two Elizabeths po today, no? Makakalikasang araw po, Miss Elizabeth Ibanez and Miss Elizabeth Cabal. Feel free to take turns po, no? You have, I believe, 10 minutes each for your talk po. Go ahead po. The floor is Yes, yours. Hello po. makakalikasang hapon po sa ating lahat. Ako po si Elizabeth Ibanez, ng coordinator ng Sibuyanon Against Mining, na hanggang ngayon po ay nakabarikada pa rin po. Kaya although wala po ako sa barikada ngayon, ngunit yung amin pong mga kasama ay hindi po iniiwan yung barikada. Ang issue po ng mining, ang problema po at pakikibaka sa pagmimina po sa Sibuyan ay 3 dekada na po. At napakarami ng nakahinga lang kami ng maluwag nung si Miss Gina Lopez ang pansamantalang nai-assign na secretary ng DNR. Ngunit matapos na ma-lift or ma-amend yung EO 79 yung dating Pangulong Noynoy Aquino, ng EO 130 ng Pangulong Duterte, bumalik po ang kalbaryo namin at mas bumigat pa. Kaya po kami ay napilitang magbarikada at katatapos lamang po ng aming 3 taong anibersaryo ng pagbabarikada kontra mina upang proteksyonan po ang aming isla dito po sa isla ng Sibuyan. Ang isla po ng Sibuyan ay isa pong maliit na isla lamang, ngunit napakayaman po ang likas yaman. Napakarami pong endemic or mga halaman at hayop na dito lamang makikita. At ang pangunahing hanap buhay po ng mga mamamayan dito ay ang pagsasaka at ang pangingisda dahil nga po ito ay isang isla. At dahil ito ay maliit na isla sa Mimaropa region, ay napaka ng peligro sa amin sa tuwing may darating na mga kalamidad. Kami po ay masyadong humaharap sa matinding pinsala na idinudulot ng mga habagat lamang or amihan sapagkat kami po ay napakaraming lugar na landslide prone areas at flood prone areas. Bukod pa doon sa storm surge na amin pong dinanas noon pong panahon ng Frank. So, at ito po yung amin pong ipinaglalaban at lalo na po ng mga kababaihan, sabi nga po ng ang ating inang kalikasan bilang ina rin ay ito po ay ating tinitindigan at pinangangalagaan. Ang amin nga pong panawagan dito ay ipamana ang aming isla para sa amin pong mga anak at sa mga darating pang mga apo at hindi ipamina sapagkat ito po ay magwawasak. Hindi lamang po sa aming kabuhayan, kundi papatay din po sa buhay ng lahat ng mamamayan na naririto ngayon. At ito po ay hindi namin maunawaan sapagkat napakalihis ng mga aksyon at napakalabong mga desisyon ang amin pong tinatanggap sa kabila po ng napakarami pong mga ebidensya na amin na pong inilatag na isinagawa or in-implement or ginawa na isagawa ng mining company ng Altai Philippines Mining Corporation dito po sa aming isla na balak pong magmina ng large-scale mining. At isa nga po sa kanilang miminahin ay isang mahalagang minerales na kabilang sa mga transition minerals dahil ito po ay nickel. Bukod pa sa nickel ay may mga iba pa pong mga minerales na matatagpuan dito sa aming isla. Ngunit hindi po nangangahulugan na may mineral sa aming lugar o sa alinmang lugar sana sa ating bansa ay dapat na itong kuhanin na hindi man lang tinitignan ang kapakanan ng mga mamamayan na nananahan sa lugar na yon. Nasaan ang magandang plano na kanya tayo magta-transition minerals na banggit nga ni Ms. Che kanina, na ito ay para paliitin ang epekto ng nagbabagong klima, ng climate change na nangyari rin dahil sa atin pong pagsasawalang bahala sa kahalagahan ng kalikasan, ng kagubatan, kahalagahan ng ating mga bundok, ng kahalagahan ng ating mga
karagatan. Dahil po dito, meron tayong climate change nga ngayon at nagpapatindi sa epekto ng mga bagyo, nagpapatindi sa mga pag-ulan, nagpapatindi sa mga pag-init na pumapatay sa mga palayan, sa mga taniman ng mga mamamayan. Kung ang ating hangarin, kaya tayo mag-green transition or magkukuha ng transition minerals ay para paliitin ang epekto, para kanino nga ito? Ito ba ay para sa aming mga mamamayan? Kung para sa aming mamamayan, bakit kailangan na kami pa rin yung muling ilagay sa mas malaking peligro? Ang buhay namin ay mas ilagay sa malaking panganib para matugunan ito. Ang naging problema nga natin ay nakalbong ating kagubatan. Ang naging problema nga natin ay hinukay ang ating karagatan. Ang naging problema nga po natin ay pinatag ang ating kabundukan. Bakit ito pa rin ang ating patuloy na gagawin? Hindi nga tayo, lahat kagaya ng prinsipyong inilalaban ng Alyansa Tigil Mina, hindi tayo totally against mining. Dahil naniniwala din naman tayo na kailangan ito. Ngunit dapat, tingnan natin na para saan ang ating gagawing pagmimina. Sinong gagamit nito? Ito lang ba'y para lang sa mayayaman? Ito ba'y para sa kapakanan lamang ng mga nasa gobyerno? Paano yung mga maliliit na mamamayan na direktang maapektuhan ng mga paghuhukay, ng mga pagkakalbo, ng mga pagpapatag na kanilang gagawin? Ang atin pong malaking problema siguro ay yung maling definisyon natin ng development, yung maling edukasyon na ibinibigay sa ating mga kabataan ngayon. Na ang development natin ay puro lalagyan nito, puro tatanggalin ito, struktura, focus on structure, na alam naman natin na nahayag na nga nitong mga nakaraang araw na naging gatasan lamang ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Naging paraan para magpayaman sila na magpayaman habang tayo ay naghihirap at bumabaon sa kahirapan. So, kung ito po ang talagang nangyayari sa atin, siguro po napaka panahon na tayo po ngayon ay tahasan ng mag-isip ng malinaw na plano. Sino ba talaga yung ating mga kakampi? Sino ba talaga yung dapat na tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan? Di ba ito'y mandato ng mga nasa pamahalaan, mandato ng DNR, at ang mga legislatives, ang executives, mandato ito nitong lahat, kaya sila naghangad na mapwesto, ay para magtrabaho para sa mamamayan. Ngunit parang hindi nga noon ang nangyayari. Iilan lang yung tumutugon sa panawagan ng mamamayan. Naririyan yung akbayan na kailan lang ay nag-privilege speech si Kong Percy on our sides. Pero sino pa? Sino pa ba yung tumatayo? Sa Senado, sino lang ba nadidinig natin? Sino lang ba yung pumunta sa Sibuyan? Parang iisang senador lang. Si Senator Risa lang. Hindi ako namumulitika sa oras na ito, pero kailangan na po talaga, nanghihingi po kami ng malinaw na aksyon. Kasi po, hindi po lumiliit ang problema namin. Lumalaki po ang problema namin. Ngunit wala kaming nakikitang malinaw na aksyon mula sa pamahalaan na dapat na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Lumalala ang mga kalamidad, lalo na po sa isla ng Sibuyan. Ngunit yung panawagan ng mamamayan ay ni Katiting ay wala po kaming nadidinig na katugunan. Nagpasa po kami ng petition para sa cancellation ng MPSA. Salamat at kami hinarap ng bagong assigned or bagong talaga na DNR secretary. Ngunit mag-aabang pa nga po tayo kung anong katugunan nila. Baka mapareho lang din po sa nagdaang mga secretary, kagaya ni Secretary Loizaga at ni Secretary Lutilla. Secretary Loizaga ay hanggang nakaalis sa pwesto, napalitan ay nasa discerning stage sa kaso ng Sibuyan Island sa kabila ng mga napakalaking mga bayulasyon na atin pong inilatag sa kanilang ebidensya at nakita naman ng mga bumabang mga kawani ng DNR dito sa aming isla. Dumating si Secretary Lutilla ni makiharap man lamang or makinig man lang sa amin kahit ilang minuto ay hindi po nangyari dahil hindi po talaga siya humaharap sa komunidad. Kaya po sana, ito po yung aming idinudulog. At ito sana ay hindi po maging laban lamang ng mga taga-Sibuyan. Hindi lamang maging laban ng mga miyembro ng komunidad o leader komunidad na narito ngayon. Dahil po,
ito po ay laban dapat ng lahat ng mamamayan. Dahil po, tayo po ay isang bansa. At nakita po natin yun nga pong problema ang ginawa sa Iran, di po ba, na desisyon ng Amerika. Ay apektado tayong lahat. Kung ang ating bansa ay patuloy na magdaranas ng mga maling pamamalakad, ng mga maling desisyon, ng mga nasa pamahalaan, lahat po tayo ay maapektuhan. Dahil may mga lugar po tayo dito na ang kinabubuhay nga po ay mga pagsasaka at pangingisda lamang. Kung kami po ba dito ay makalamidad, ma-disaster, sino po ba ang tutugon din? Magre-relief operation din kahit pakitang tao ang sino man dyan sa nasa pamahalaan. O di po ba? Sino bang mapapahiya? Di po ba ang ating bansa? Kaya po ang aming hiling sana ay tignan ng malaliman ang sitwasyon sa kanayunan na dumaranas ng mga banta ng pagmimina at dumadanas ng pang-aabuso ng mga malalaking korporasyon, ng mga minahan, mga kumpanya ng mga minahan, na ang karamihan din ay pag-aari ng mga politikong nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. So, dinggin hindi lamang po yung mga CSO, dinggin ang boses ng komunidad mismo, bumaba sila sa area, tignan ang sitwasyon, makinig, yung totoo pong pakikinig, hindi po yung tatayo, magsasalita kami, kunyari nakikinig, pero pag alis nila, baliwala rin. Parang drama ang nangyayari sa amin sa tuwi na sawa na po kami sa ganitong sitwasyon. Hindi po lumiliit ang problema namin sa isla nang dahil sa mga kapinsalaan at dahil sa mga gusot, sa bumabahang problema na ipinagkakaloob ng mina. Hindi lang literal na baha, kundi bahari ng mga problema na ipinagkakaloob sa mga mamamayan dito, nagkakaroon ng dibisyon sa komunidad na dati ay magkakaibigan, nagbabanggaan dahil gumagawa, mismo ang mining company, ang trabaho kasi nila sa community ay i-divide ang community para makapasok sila at makakuha sila ng kakampi at gusto nilang naghihirap yung komunidad, mas natutuwa nga siguro silang magkaroon ng kalamidad dahil nagbibigay sila ng kukonting mga dilata at mga sasabihin nila na sila yung savior ng community. Samantalang ang totoo, sila yung nagbuhayang nakaabang para sakmalin ang komunidad at sirain ang tahanan ng komunidad na kanilang tinutungo, na kanilang pinupuntahan. Kaya po, sana umaksyon ng maayos ang ahensya ng pamahalaan, yung ating Pangulo. Lagi kami nananawagan, ayaw naming alisin kahit papaano ang aming tiwala sa pamahalaan. Sapagkat saan pa kami kakapit? Saan ba kami tatawag? Pero sana nga, makitaan natin, hindi tayo nandito para banggain ang pamahalaan o ang gobyerno na nasa administrasyon. Dahil sino man ang bumoto sa kanila, dahil sila yung nakaluklok yan, sila yung namumuno at sila yung may mandato para gumalaw para sa kapakanan ng mamamayan. Ngunit kung hanggang sa huling araw nila sa pwesto, wala silang gagawin na para sa naaayon sa kanilang posisyong hinangad. At ang iba nga dyan sa mga nasa pwesto ngayon ay gumamit pa ng pera para lang makaupo sa kanilang mga posisyon na hindi nila gagawin. Siguro po tayong mga mamamayan ay dapat naman na mag-isip, dapat siguro tayong matauhan. Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating kilusin? Sino ba yung dapat nating suportahan? Darating na naman ang mga eleksyon, ito papasukin na naman po ito ng mga mining company dahil ang local election ay isa po yan sa kanilang pinupuhunanan na gusto nilang maipanalo ang mga barangay officials para kung sakali ay mabilis nilang mapasok ang lugar. Pero dapat po isa ito sa ating tignan ng mas malaliman. Hindi po tayo matitigil sa palalang problema sa kalikasan na banta at nagiging ugat ay ang mga minahan kung hindi po tayo magtutulungan at magpaplano ng malinaw para sa ating kinabukasan. Hindi lamang natin, kundi ng ating mga susunod na mga henerasyon. Marami rin silang ginagawang mga red tagging at ibang mga harassment sa mga nakikita nilang mga leaders. May mga fabricated cases na pare-pareho yung kanilang kilos, nagki-create ng mga fake na mga IP, kung may IP sa lugar, at pinagbabangga-bangga mismo yung komunidad. Kaya po,
patuloy po kaming kumikilos at hindi po kami titigil na ito po ay tayuan dahil kawawa naman po yung mga kabataan na mawawala na ng malinis na kapaligiran at mawawala na ng titirahan at mawawala na po ng isang payapang buhay. Yan po, marami pong salamat. Yes po, maraming salamat po, Miss Beth Cabal. Yes po. Miss Elizabeth Cabal. Ayan po. Hello po, Sige po. magandang araw po. Maulan po dito sa amin sa Manicani Island po. Naririnig niyo po ba ako? Yes po, malinaw po. Okay. Makakalikasang araw po sa lahat. Ako po si Elizabeth Cabal, miyembro ng Protect Manicani Island Society Incorporated o PROMISI at isang residente ng Manicani Island na kasalukuyang nakikibahagi sa aming pagbabarikada upang ipagtanggol ang aming komunidad laban sa pagmimina. Sa loob ng maraming taon, kami po ay patuloy na naaapektuhan ng operasyon ng mina sa aming isla. Nasira ang aming kabundukan, lumalala ang pagbaha at pagguho ng lupa, at unti-unting nawawala ang aming kabuhayan bilang mangingisda at magsasaka. Ang kalikasan na dati naming pinagkukunan ng buhay ay ngayon ay nasa panganib na tuluyang masira. Sa kabila nito, patuloy pa rin isinusulong ang pagpapalawak ng pagmimina, kabilang ang 15-year MPSA extension at ang ECC amendment na magpapataas ng produksyon mula 250,000 metric tons tungo sa 3 milyong wheat metric tons. Para sa amin, hindi ito kaunlaran. Ito ay mas malalang banta sa aming buhay at kinabukasan. Bilang mga mamamayan, napilitan po kaming magbarikada. Hindi po dahil nais naming labagin yung batas, kundi dahil ito na lamang ang natitirang paraan upang ipaglaban ang aming karapatan at maprotektahan ang aming komunidad. Sa harap ng panggigipit at pagbabawal, pinipili pa rin naming manindigan. Especially now na sinampahan kami ng injunction case para kami ay patigilin o pahintuin sa aming pagbabarikada. Pero sa kabila nito, mariin po namin sinasabi, hindi kami papayag sa pagpapalawak ng pagmimina sa Manicani Island. Kaya naman, kami po ay nananawagan sa pamahalaan at sa lahat ng may kapangyarihan. Itigil ang mapaminsalang pagmimina. Huwag aprubahan ang MPSA extension at ibasura ang ECC amendment na lalong magpapahamak sa aming isla. Sa mga organisasyon tulad ng Green Convergence, Alyansa Tigil Mina, at sa lahat na sumusuporta sa aming laban, maraming salamat po. Ang laban po ng Manicani ay laban para sa kalikasan, para sa katarungan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat po. Napaka marubdob, ano? Ang dami nating kailangan gawin, ang dami pang laban na nangyayari at ang nakakalungkot nito despite the efforts of the people to say no to various mining, parang lalo pang lumalala at itong ang ibang pagmimina tulad ng sa Dupax ay bagamat natigil ay hindi naman nakakansela. So talagang marami pa yung ating pupuntahan, malayo na yung narating natin, pero sabi nga, malayo pa yung kailangan gawin para masolusyonan ang mga problemang ito. So maraming salamat Miss Elizabeth Ibanez and Miss Elizabeth Cabal, parang Elizabeth Warriors.
may connected din. Ito yung ano kay Mama Mary sa religion, talagang siya nagsimula sa front line, no, para marating yung patutunguhan. Kumbaga ito naman sa pagmimina. Again, maraming salamat sa ating dalawang speakers for the very eye-opening situation in your communities.